Sa detalye ng mga balita, isa ang patay matapos tangayin ng rumaragasang baha sa Mindanao. Puspuso naman ang pagtugon ng gobyerno sa mga naapektuhang residente. Ang detalye sa report ni Regine Lanusa ng PTV Davao. Patuloy ang pagtugon ng pambansang pamahalaan sa epekto ng malawakang pagbaha sa Maguindanao del Sur. Kasunod ng 2 araw na walang tigil na pag-ulan, tinatayang nasa 6,000 pamilya o mahigit 30,000 individual ang apektado sa mga bayan ng Datu Abdullah Sangki, Sharif Agwak, Datu Saudi Ampatuan at Datu Salibo. Pinakamalubha ang pinsala sa Datu Salibo kung saan nalubog sa baha ang 17 barangay, kabilang na ang mismong gusali ng munisipyo. Agarang nagsagawa ng aerial survey at ground inspection ang Office of Civil Defense BARM, katuwang ang Tactical Operations Group ng Philippine Air Force at ang 6th Infantry Division ng Philippine Army upang matukoy ang lawak ng pinsala at mga dapat tugunan. Sa initial na assessment, nasira ang isang tulay na yari sa kahoy sa bayan ng Mama Sapano, isa sa pangunahing daanan ng mga residente. Dahil dito, naantala ang pagpasok ng ayuda at ang pagpapalikas sa mga naipit na residente. Kabilang ito sa mga prioridad na ipaayos ng pamahalaan sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng mga paunang hakbang, nagpapatuloy ang damage assessment ng mga kaukulang ahensya. Ayon sa OCD BARM, pinaghahandaan na rin ang posibilidad na mas marami pang residente ang kailangang ilikas kung magpapatuloy ang masamang panahon. Sa ilalim ng bagong administrasyon, binibigyang diin ang proactive at long-term approach sa disaster response. Tiniyak ng pamahalaan na ang mga kasalukuyang hakbang ay bahagi ng malawakang rehabilitasyon at pagbubuo ng mga estratehiyang pangmatagalan upang mapangalagaan ang mga komunidad sa mga susunod pang panahon ng kalamidad. Samantala, sa Sultan Kudarat, nasagip ang mga sakay ng isang truck na tumirik sa gitna ng baha sa barangay Basag sa Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Ayon sa uploader, pauwi sana ng Maitom Sarangani ang truck nang subukang tawirin ng driver ang baha. Ngunit hindi ito kinaya at tumirik sa gitna ng rumaragasang tubig. Sa tulong ng mga residente at gamit ang isang backhoe, matagumpay na nahila ang truck at nasagip ang mga sakay nito. Habang isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Kumalarang, Zamboanga del Sur matapos ang matinding pagbaha na tumama sa 18 barangay ng bayan. Batay sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, umabot sa mahigit na 1,200 na mga pamilya ang inilikas, habang isang 66 anyos na lalaki ang nasawi matapos tangayin ng rumaragasang tubig baha. Agad naglunsad ng mga rescue at relief operations. Patuloy din ang pagbibigay ng pagkain, tulong medikal at pansamantalang tirahan sa mga evacuees. Samantalang sa Davao City, hindi bababa sa 60 pamilyang residente ang pansamantalang inilikas at kasalukuyang nanunuluyan sa evacuation center sa Barangay Bunawan matapos ang matinding pagbaha sa lugar. Bukod sa mga residenteng apektado, na stranded din ang maraming motorista sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Lasang at Barangay Bunawan nitong Martes ng umaga, Mayo 20, dahil sa malalim na baha na dulot na walang tigil na ulan kagabi. Dahil dito, nagtulungan na ang mga residente sa pagtutulak ng mga na-stranded na motorsiklo upang makatawid. Maraming motorista ang naantala sa kanilang mga biyahe at nagkaroon ng mabigat na trapiko sa mga pangunahing kalsada papasok ng Davao City. Sa ngayon, unti-unti nang humuhupa ang tubig. Gayunman, may ilang kabahayan pa rin ang nananatiling lubog sa baha, partikular sa mga mababang lugar sa Bunawan. Regine Lanusa para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.